Kahapon ganap after lunch, gumawa ako ng milky cheesy donut. Nung nakaraang gabi ko pa to kinikrave. At the same time, yung mga bata dito lang sa bahay kahapon, kaya naisipan kong gumawa nito. In a bowl, naglagay ako ng half cup ng warm milk, naglagay ako ng 2 tablespoon ng butter, 1 egg, 1/4 cup ng sugar. Paghalu-haluin lang yan until mabasag na yung egg. Tapos nag-add ako ng konting-konting vanilla, mga 1 teaspoon. And then, naglagay ako ng 2 teaspoon ng yeast. At 2 and 1/4 cup ng all-purpose flour at mga 1 teaspoon siguro na salt. Ito ay para lang to sa pang merienda ng maliit na pamilya. Nasa 8 pieces lang yung magawa mo nito pag regular donut yung gagawin mo. This time kasi ay gagawa tayo ng mga small balls ng donut kasi nga milky cheesy donut yung gagawin natin. Kung naalala nyo, gumawa ako ng donut para sa sweets nung Ramadan para sa aking mga amo. Ito yun, the same pa rin yung recipe na to. Ang pinagkakaiba lang ngayon ay bibilog-bilogin natin. Yung ginawa ko naman noon ay talagang donut shape yun, tapos may mga glaze. Ito naman iba, pero the same pa rin yung dough. At hindi ako galit dyan. Talagang slap and fold method yung ginagamit ko dyan. Pagka manual yung gagamitin ko. Normal lang yan na ihampas-hampas natin yung ating dough para mag-activate lalo yung gluten ng ating flour. Sumasahin lang natin yan hanggang mag-smooth or mag-create tayo ng malambot na dough. Nung time na yan ay kakatapos pa lang namin nag-lunch. Tapos yung mga tao sa bahay, ako, si Belle at yung dalawa naming alaga. Yung mga magulang ay wala dito. Tapos yung isa naming alagang bunso ay kinuha nga ng tiyahin. So masyadong boring sa bahay. Naisipan kong gumawa ng something na sweets para naman matutuwa yung mga alaga. At the same time, nagkikrave din ako. O diba, double purpose yun, plus 1 tayo sa langit nito. At pagka makinis na yung dough ay pwedeng-pwede na yan. Papaalsahin natin yan ng mga 1 hour. Siyempre, pahira natin yung bowl ng oil konti. Tapos pati sa ibabaw ng dough para hindi siya mag-dry. And kabira natin yan ng cling film at ipares natin yan ng 1 hour. After 1 hour, nag-double na yung size niya. Tatanggalin lang natin yung gas or air na nandyan sa ating dough. Tapos, ihiwa lang natin yan according sa gusto nating size. Yung size na ginawa ko, hindi ako satisfied dyan. Gusto ko yung mas maliliit pa sana yan. Lalaki pa kasi pagka maprito yan dahil i-rest pa natin yan uli after natin lagyan ng cheese. Pagka gusto nyo gumawa ng pangmaramihan nito, doblehin nyo na lang yung recipe at yung recipe ay ilalagay ko sa screen. At wala akong ibang kind ng cheddar cheese dito kundi sliced cheese lang. Kaya yung ginawa ko, tinupi ko yung sliced cheese, saka ko siya hiniwa. Dapat pala buong sliced cheese yung ginawa ko dyan dahil kunti lang yung cheese na sa loob. Siguro mas more yummy pa yan pagka quick melt cheese yung ilagay, no? Kasi nga kung mozzarella naman, stretchy yung cheese niya, pero pagka malamig na, hindi na yun masarap. Matigas na yung mozzarella pagka malamig na. So, yung naisip ko ay sliced cheese na lang. At bukod sa merienda sa bahay, pwede nyo itong pang negosyo. Ito nga yung laging niluluto at tinitinda ng aking gwapang ate Liwat Nako. Charot. Shout out pala dyan kay Ate Daday. At sinisid ko mabuti yan para pagprito mamaya ay hindi mag-leak yung cheese. Sayang naman yung cheese. Yung ating donut dough ay super yummy yan, super soft. Napakasarap yung ating texture ng ating dough dyan. At bukod sa milky cheesy donut na yan, ay gumawa pa ako yan kahapon ng plain lang na bilog, walang palaman sa loob. Kasi nga, nung naalala nyo, nung nakaraang Ramadan, na gumawa nga ako ng donut, yung maliliit na bilog na pinagtatanggal ko para maging form siya na donut, yung mga bilog na maliliit, ay tuwang-tuwa yung mga amo ko doon. Kinote ko lang naman yun sa powdered sugar and cinnamon. Sobrang sarap daw. Natutuwa sila dun sa maliliit. At iparest natin yun ng mga 30 minutes lang. Tapos ito naman, while na nagparest tayo ng ating donut, bago natin iprito, gawa tayo ng pang-coating. Ito naman yung coating ng milky cheesy donut. So, half cup ng powdered milk and half cup din ng powdered sugar. I-mix lang natin mabuti yan. So, yung powdered sugar dyan, gawa ko lang din yan. Grinine ko lang yan. Yung mga extra na 2 maliliit lagi sa pagbibili kayo ng blender. Yung isa doon, pang grinder yun. So, yun yung ginamit ko. Meron na tayong powdered sugar.
Tapos ito naman, hindi ko na yan sinukat yung sugar. Siguro mga half cup din yan, powdered sugar. Tapos, naglagay lang ako ng mga 2 tablespoon ng cinnamon powder. And then, mix-mix lang yan. Yun yung hinahanap ng amo ko nung nakaraang Ramadan. Nasarapan nga sila nung plain na mga bilog-bilog na maliliit. Tapos, kinote ko lang naman yan dyan sa powdered sugar na yan na may cinnamon. After 30 minutes na pag-rest ng ating dough, ay pwede na natin yan i-fry. Sa pag-fry naman ng ating donut, kailangan ay yung apoy ay katamtaman lang or low fire, medium low fire. Pero dapat mainit na yung mantika, pero dapat hindi masyadong mainit para hindi madaling masunog yung labas tapos hilaw sa loob. So, umpisa naman nakahay yung aking temperature dyan sa aking burner kasi nga maliit yung burner namin dito. Nasira yung mga malalaking burner. Tapos, medyo maraming mantika kaya medyo matagal, mabagal. Pero dapat ganyan lang sana siya ka-light. Nagiging dark brown yung ginawa ko. Ay, hirapan kasi akong baliktarin yan. Hindi pala siya mabaliktad. Mahirap siya dahil babalik siya tingnan niyo, babalik siya kaya nagiging dark brown. Pero gusto ko sana yung light. Ito naman yung mga walang cheese. Then, yung may cheese kanina na pinirito ay kukot na natin yan sa milk na may sugar, powdered sugar, yung ginawa natin kanina. Kaya siya magiging milky cheesy donut kasi nga may milk. Ito naman yung mga walang cheese, yung kukot natin sa sugar with cinnamon. At sakto ang timing ng amo ang babae, tumawag siya at magpapahatid daw ng lunch ni Basma. Kaya sakto namang naluto na yan ay nakadala pa sa ospital. Bali, yung dinala ay para kay Basma at para sa amo kong lalaki dahil siya yung nagbabantay doon. So, ito naman yung walang cheese sa loob. Ikakot lang natin yan ng cinnamon with sugar. So, sakto lang talaga yan. Tagdadalawa-dalawa kami niyan lahat. Kasama yung tagamaniho namin. Sobrang lambot ng ating cheesy donut. Saan yung cheese? Ba't nasa gitna? Hindi sa gitna yung cheese. Ito ba sa gilid? Yung kinote, ito to yung pang-coat ng cheese roll. Yun na! Harap. Sabi ko, magbababa ako. Kagabi pa ako nag-crave nito. At saka yung piyaya. Sobrang yummy yan. Masarap siguro to na cheese at gagamitin yung quick melt. Cheesy and cheesy. Tapos siguro siya lumakan. Boss, 2 points. Tama-tama yung tawag nila, luto na. Bahala naman doon. Ngayong recipe yan to nung ang ginawa ko na donut sa Ramadan. Hindi lang. Kaya mo kumain? Hindi, kumain man ako isa. Kami ilagay ka. Sarap.